Grabe yung lakas ng hangin. As in, umaano siya. Ayan, maririnig niyo. Okay, tangin. Pero wala namang ulan, mahangin lang. Although, kanina, may mga pag-ulan-ulan din. Pero ngayon, more on hangin. So, nakakatakot din. Kasi yung bubong namin na pinalagay sa paligid, baka mamaya liparin, mahal-mahal pa naman. Huwag naman sana. Naririnig niyo siguro, no? Katabi ko mga babies, hihingin namin mga yan. Pagka walking sa mga babies, saka pagkakain nila, naghanap ako ng takoyaki. As in, ilang araw na ako nagka-crave. So kahit ang lakas-lakas ng hangin sa labas, may nahanap naman ako dito sa San Pablo. Binibila namin. Yung dito kasi sa Rizal, sarado. Puti bukas dun. Ayan. Binilang ko rin si Gerald. Meron din siya sa baba. Ayan, akin to. Sarap. Pakinggan niyo yung hangin ha. Sobrang lakas. Tapos na ako kumain. Puro hangin lang naman. Sorry nga pala, wala pa ako masyadong vlog at ako hindi pa rin ganun kagaling. Matagal talaga akong gumaling. Pero natapos ko na yung antibiotics kahapon. So hopefully, maging okay na. Yan, tumahimik na. Tapos mamaya-maya, hahangin na naman yan ng pagkalakas-lakas. Haggard ko ngayon. Halatang may sakit pa rin. Ubo na lang naman, wala nang lagnat. Grabe, lakas pa rin ang ulan. Tumatalsik na yung tubig. Grabe, lakas-lakas. Grabe ang OA na ha. Naririnig niyo ba? Pangatlong araw na to dito sa amin. Diyos ko. Yan, tigil. Hindi lang halata dito pero ang ingay ng hangin. Diyos ko. Ginaw na ginaw si Panther. Hindi nyo kami makita madilim. Yakap ko si Shoulder. Panther.
Kawawa din yung mga alagang baka ng mga kapitbahay. Wala kasi silang parang tawag dito, yung pwedeng puntahan pag umuulan. Andyan lang sila. Hinihintay lang nilang matapos. Ang problema, 3 araw ng ganito. Ay shit, kumikidlat pa. Hindi ko alam kung nakita sa ano. Naka-on ba yung mic? Ay, ayan na. Narinig niyo siguro yung kulog, ano. Yan, dahil walang magawa. Nandito lang kami sa kwarto ng mga babies. Si Bailey, pinasok din namin dito sa bakuran. Wala muna siya dun sa 50 square meters kasi grabe ang ginaw-ginaw. Mababasa siya dun. At least dito may bubong. Anggi-anggi lang, pero at least hindi basang-basa. Medyo nasa tuyong side siya. Alam nyo ba, pangatlong araw na to dito. Tapos, tuwing nanonood ako ng news, hindi nababanggit na grabe yung sitwasyon sa Laguna. Pero, sa totoo lang, 3 araw na kaming ganito na ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Maswerte lang kami dito sa Rizal, Laguna kasi nasa bundok kami, so hindi bumabaha. May naiipon lang konting tubig doon kasi mababa yung part na yun. Pero, mataas talaga to, so ang advantage hindi bumabaha. Pero sa ulan at hangin, nakakatakot din. Kasi itong bubong namin, ayan hindi naman masyadong maganda yung pagkagawa ng kontraktor niyan. Hindi nga yan tapos na tapos eh. So sabi ko, wag naman sana siyang mabakbak. So far, hindi naman sa 3 araw. Pero yung mga puno, yung iba nagbagsakan na. Tapos, itong Meralco nakakainis. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakabitan. Nakikikabit pa rin kami sa kapitbahay. So, yung linya ng kuryente, bumagsak kagabi. Ginawa ni Gerald, tinali lang niya sa medyo mataas na part ng bubong sa kabila. Pero hindi pwedeng ganun yun. Pag natapos to, kailangan namin ng electrician na gagawa nun. At ito pa, ang laki-laki ng binabayaran namin sa kuryente. Parang buong barangay kami nagpapakuryente. As in, nasa almost 6,000 yung last month. Sa Candelaria, hindi naman umaabot ng ganun yung bill namin. Araw-araw kami naka-aircon dun. Yung aircon dun, hindi pa inverter. Samantalang dito, tipid na tipid kami sa kuryente kasi nahihiya kaming gumamit dahil humihina yung kuryente ng kapitbahay. Nagsabi sila na pag may binubuksan kaming something, humihina yung fan nila. Ganun. Tapos ganun yung babayaran namin. Wala naman kami magawa kasi nakikikabit lang kami. So parang pakikisama na rin yun. My gosh, ang lakas talaga ng ulan. So pasensya na. Siguro ikwento ko na lang din since wala naman tayong gagawin kung hindi magkwentuhan. Makikita nyo ba ako? Medyo against the light ako. Gusto ko lang kasi makita yung background na umuulan para ma-feel nyo rin. Hindi ko alam kung kailan ko i-upload to. Baka mamaya ma-feel nyo yung bagyo para sa mga wala dito sa Philippines. Pero alam nyo ba sa ibang part, grabe lalo na sa Bicol, ay grabe ang lalim na ng baha. So maswerte pa rin kami dito, hindi kami binabaha. This past few days, actually 1 week mahigit na, tamad talaga ako. May ubo pa rin ako konti. Kakatapos ko nga lang ng antibiotics ko nung 1 araw. So, ewan ko kung yun yung dahilan kung bakit tamad na tamad akong i-pick up tong phone at mag-vlog. Pero, isa siguro yun sa mga dahilan. Sobrang, may mga days lang talaga na unmotivated ako mag-vlog. Ngayon, medyo sinipag ako. Kaya sabi ko, buksan ko nga itong camera. Grabe, ang lakas ng ulan. Hindi lang yung makita eh. Ay. Supposedly, walking na nila. Nag-walking na sila nung umaga. Tapos before lunch kasi nag-walking tong mga to. Kaya lang, paano lalabas? Ang lakas ng ulan. Si Winnie nga hindi umihi nung umaga eh.
Iihi na yan. So, walang tigil. Wala pa rin si Bob. Nandun pa rin siya sa ah, project niya. Sa nasa Bulacan sila ngayon. Hindi naman daw ganun ka-apektado dun, sabi niya. Pero dito, my gosh. Sorry pa ulit-ulit ako. Yan. Dito sa may yung siwang sa ilalim. So, nilagyan ko muna ng kumot kasi noong una yung dilaw-dilaw basahan na ganun. Ay, hindi na kaya. Oh, basang-basahan na may kumot eh. Kakainis. Yan, sila Winnie. Si Panther. Maswerte kayo. Sorry ang ulo ng bahay. Kanina, hindi pala naka-on yung ilaw. Pag in-on ko pala yan, mas makikita nyo. Oo nga pala, tomorrow, October 25, birthday ni Mahal, ni Bob. Hindi ko alam kung pag sa vlog ba kung itatawag ko sa kanya Mahal o Bob. Basta papagpalit ko na lang yun. Kasi merong isang nag-comment dati. Akala daw niya kung sinong Mahal yung sinasabi ko yung artista ba? Parang nakakatawa. O yun. Yung kasi yung tawagan namin. Pero yun, siguro para mas malinaw, Bob na lang. Ayan. Birthday niya tomorrow. Kaso wala nga siya, nandun siya sa work sa Bulacan. So, pag uwi na lang niya kami magse-celebrate. Bala ko bumili ng cake. Ano naman taon-taon yan. Pag birthday ko, binibilan niya akong cake. Pag birthday niya, binibilan ko rin siyang cake. Tapos nauna na yung gift ko, yung Jisoo Life. Ewan ko kung nagagamit niya. Yung sa akin, hindi ko magamit kasi nasa bahay lang naman ako. Ayun. Kaninang umaga, ang breakfast namin ay ramen. Yung instant, nagluto lang ako, tas tinapay. So ngayon, almost lunchtime na, hindi ko alam kung anong uulamin namin. Dahil nakakatamad magluto. Ay, naku, itong bagyo na to. Sana yung, kung nasan man kayo ay safe din kayo, yung mga naapektuhan ito ni Bagyong Christine, ni Real Asian Beauty. Sa mga nanonood kay Real Asian Beauty, alam nyo yan. Christine yung name niya. Yun, kakapanood ko lang sa kanya, nag-daily vlog siya. Day 10 na siya. So, parang, baka yun din, kaya na-motivate ako na mag-vlog. Paggabi, wala pa. Wala. Ngayon lang. Dapat ito kanina dito pa. Pati yung saksakan dito, may tumutulong tubig. Ayun. Wall to dito. Nandito yung pader sa labas. Ito, pets room to. Pero, may tubig. So, tapos na kaming mag-lunch. Tapos, after kumain, nagtambay-tambay muna ako doon sa baba. Hinihintay ko kung medyo hihinto yung ulan. Pero wala talagang pag-asa. It's now 1:20 p.m. So, mga 1 hour din kami lang doon sa baba. Kasi nung nag-walking,
na pupop na sana si baby girl. Kaso hindi natuloy kasi basang-basa na siya. Sabi ko nga, sayang naman baby girl, nandun na tayo, nagbasa na tayo't lahat. Hindi mo pa na ituloy. Tapos naghihintay ako ng window man lang na 5 minutes na baka tumila. Wala talaga. Walang pag-asa. Sobra yung ulan at hangin dito sa Laguna. Tapos ang sinasabi sa pag-asa, signal number 1 lang daw dito. Baka, pero grabe, wala talagang tigil. Unlike sa ibang lugar, dumaan lang. Tapos ngayon wala nang ulan. Yung friend ko nga si Joy, nasa Baguio siya. Kung tutuusin, malapit doon yung Bagyo. Sinasabi kasi parang sa Isabela naglandfall. Pero wala daw ulan doon sa Baguio. Ewan ko kung gano'n yun kalayo pero definitely mas malayo kami. Kasi nandito kami sa south. Nasa north yung Bagyo. Yung lagi sinasabi nung pag-asa, kinoconcentrate doon sa north yung mga pag-ulan, malakas na hangin. Nasa Baguio yung friend ko ngayon, wala daw. Samantalang dito, hindi na pupunta sa balita. Actually, may kapitbahay kaming nakatira malapit doon sa ilog. Kanina nailikas na sila, nakita ni Gerald. Hindi ko na napansin. Pero yung mga kapitbahay namin dito, nandyan pa naman sila. Siguro kasi yung malapit sa ilog, baka tumataas na yung ilog, kaya nilikas na sila. Ano na nga ng tubig doon ayan yung nakikita nyo yan. Yan, tingnan ko kung ano zoom. Yan, tubig yan na naiipon. Yan. Oo, walang tubig dapat dyan. Pero dahil sa walang tigil yung ulan, parang nagkaroon na ng pan dyan. Oo Sabi ko nga sana ngayong hapon matapos naman. Tapos, ayan, na-i-vlog ko yung mga problema dito sa bahay. May tumutulo na yung kisame dun sa kwarto ni Gerald. Tapos yung saksakan sa office na hindi naman dapat tutulo dun kasi pets room yung likod dun pero ba't nagkaroon ng tulo? So somehow nakakapasok dun yung tubig kung saan man galing. Grabe yung mga problema, kabago-bago nitong bahay na to. Yun din yung isang reason kung bakit, ito sasabihin ko na sa inyo. Yun yung isang reason kung bakit tinatamad ako mag-house tour. Kasi umpisa pa lang, thankful ako na may bahay kami Pero sobra ako na-overwhelmed sa mga naging problems dito sa bahay na to. Na hindi pa tapos, may mga naging problema na kami. Tapos nung natapos na, ang dami pa lang namin nakitang problems. Tapos ngayon na nakatira na kami, ang dami pa rin. So, yun yung isa sa dahilan kung ba't tamad ako mag-house tour kasi sa totoo lang, nung nag-joke ako sa inyo na kung may bibili sa inyo nito, kung merong bumili, ipupush ko talaga. Tapos, ewan ko. Tapos may nag-comment pa nga sa last vlog ata yun, kung wish ko daw ba na mas bigger yung house na pinatayo namin. No. It's the complete opposite. I wish mas maliit na bahay kasi tiny house lang talaga yung original plan namin, tiny house lang talaga na may tinitingnan niya ako na parang mga prefab na 24 square meters, nagawa nilang 2 bedrooms, yung mga ganong klaseng tiny house, yung lahat ng sulok napakinabangan. Ito, sort of tiny house, pero hindi na rin kasi ang laki na nito, 80 square meters na to Yung 40 sa baba, 40 sa taas. Yung ibang tiny house, talagang 20 square meters lang. May mga condo pa nga na 12 square meters lang Imagine niyo yun. So ako, ganun lang talaga sana yung gusto ko. Hindi naman 12 Minimum of 24 yung gusto ko. May mga nakita kasi ako na nagawa siyang 2 bedrooms. Tapos, at least marami pa kaming natirang savings. Hindi kagaya nito. To tell you honestly, baon kami sa utang. Dahil meron pa kaming final bill dito na almost 400k. Tapos yung mga binili namin sa IKEA,
mga itong aircon, yung finurnish namin to. So siguro ang total debt namin ay mga 6 to 700k, mga ganyan. Imagine niyo, ganun yung dami ng utang namin. Kaya tapos ang dami problema ng bahay na to. Although ang sinasabi ng ibang friends ko na andyan na yan mag-ipon na lang uli. Tapos si James sabi niya at least hindi kami tinakasan. Tinapos naman yung bahay namin. Oo nga. Pero ewan, gusto ko kasi, ay hindi ako sanay ng wala kaming ipon sa bangko. Kasi kung ano't anong mangyari, may magkasakit, kailangan operahan, may mapagbubunutan. Eh ngayon, wala. Baon kami sa utang. So pasensya na sa mga naghihintay ng house tour, pero eventually, pagtutuunan ko naman ng pansin yan. Yun din yung isang reason kung ba't tamad na tamad siguro ako mag-vlog kasi alam mo yung hindi ako inspired. Expired ako. Hindi, joke lang. Hindi ako expired. Ang expired wala na sa mundo. Unmotivated. Ayun. Ayun. Wala akong motivation ngayon. Yung iba na mo motivate pag maraming utang, di ba? Ako hindi. So anyway, tingnan ko mamaya kung ano pang ma-i-update ko sa inyo. Imagine na dami kong naikwento ngayong araw na to, ha. Ilang araw ako hindi nag-vlog. Ngayon, hours pa ako nag-vlog. Dami ko nang naikwento. Ang haba. Mahaba itong magiging vlog na to. Finally, naka-poop din si baby girl. Tsaka si Winnie. Si Panther nakaihi lang. Baka nga pala nakikita nyo si tao dito. Si Bailey sa CCTV. Nandito lang siya sa gilid sa labas. Hindi ko naman siya mapapasok kasi magkakagulo. Pero mas okay naman siya dyan kesa dun sa bakanteng lote kasi walang bubong dun eh. Dito may bubong. So may konting-konting angle lang. Pero at least may bubong. Eh dun sa 50 square meters na bakanteng lote, ayaw naman niya pumasok sa bahay niya. Ewan ko dun, di ko maintindihan. Yun, may bubong tapos may protection siya against wind. Talagang tumambay siya dun sa bakanteng lote. Pagising ko nga, kasi kahapon ko pa yan pinapapasok dito, ayaw niya. Pagising ko, hindi gumagalaw. Akala ko deads na. Tapos, tawag ko, Bailey, ayun, gumalaw. Yan, okay naman siya. Yan nga lang talagang, hindi ko pa siya mapapasok kasi, ang sikip-sikip dun sa pets room. Originally naman talagang may room din siya dapat dun. Pero, hindi nga, napunta na sa labas. So, dun sa pets room ngayon, ang daming abubot. Tapos, andun si Angelo, tsaka si Rain. So, magkakagulo talaga. Anyway, yun ang aming experience sa Bagyong Christine. Diyos ko, napavlog ako nang wala sa oras. Hindi pa tapos, medyo umuulan pa, tsaka medyo malakas pa yung hangin. Pero at least, Diyos ko, humina na compared sa buong maghapon, tsaka this past 3 days,
Talagang grabe. Hindi nga ako makapaniwala na may ganun palang bagyo. Tuloy-tuloy, ano. Yung mga experience ko kasi dati, pag naglandfall na siya malapit sa, kunyari nung nasa Candelaria kami, yun talagang ang lakas ng hangin tsaka ulan. Pero parang mga after 3 to 4 hours, pag nakalagpas na siya, humihina na rin yung ulan, nawawala na, pati hangin. Ay ngayon hindi, ang tindi. Diyos ko, na ang layo-layo na niya, nasa Isabela na siya, parting norte siya. Pero nararamdaman dito sa Laguna. Kaya medyo naiinis din ako kasi walang mga news about sa Laguna. Puro bandang nandun sa north. Pag naman nagbasa ka ng mga comments, minsan kasi nagla-live from time to time yung Pag-asa. Sabi ng mga taga doon sa norte, wala namang ulan dito sa amin, ang naka-signal number 3. Tapos dito sa amin, signal number 1. Akala mo dito signal number 3. Anyway, mag-good night na rin ako para ma-edit ko na to at ma-upload. Thankful din ako na wala kaming kuryente. Na hindi kami nawala ng kuryente. Nag-comment si Kate, wala raw silang kuryente. Naku Kat, sana magkaroon na kayo ng kuryente soon. Taga Santa Rosa siya, parehas kami taga Laguna. Good night sa inyo and thank you sa mga nanood nitong pagkahaba-habang vlog about sa bagyong Christine. Good night.